Paandar din natin yung LG. Ayan. I-fix ko pa to. Ito yung problema niya. Ayan, tatlong transistor yung problema. Sunog yan. Sunog din yung ilalim. Ayan, sunog din yan. Ayan, tinaray ko lang muna. Kaya ubad yan kasi tinesting ko muna kung gagana siya. Ayan. Nakaset yan sa spin. Ayan, oh. Ayan, sa spin po siya nakaset. Ayan, umaandar siya kasi yung door switch niya, ayan, oh. Nilagyan ko ng magnet, ayan, oh. Magnet. Okay. Ayan, try natin ulit. Okay, makikita nyo dito. Ayan, oh. Ayan, pag nag-open tong dalawang to, tsaka gagana ulit yung motor. Ayan, panoorin nyo. Ayan, o. Ayan, tingnan nyo po yung setting nito sa magbubukas. Kailangan pag humatak siya, kailangan naka-open yung dalawang contact. Para napagana ko siya kasi inipitan ko muna ng bakal. Ayan, o. Yung mihila niya, inipitan ko muna ng bakal. Yan. Okay, nakita nyo maandar na. Kasi pag hindi siya umihila at hindi naramdaman ng motor, kasi inverter type to, pag hindi naramdaman ng motor na mayroon siyang load, hindi siya iikot. Yan. Kaya importante, good to. Good siya. Okay. Tingnan nyo po. Ayan. LG. Ito po yung tatak ng, ito po yung brand ng natin. Ayan, o. LG. Ayan, smart inverter. Ayan. LG. Ayan, o. LG. Yan, repair board. Dead set. Nag-dead set siya kasi sunog yung motor sa ilalim. Tapos, sunog pala yung motor sa ilalim dahil dito, sa dalawang to. Ayan. Pati yung supply dito, yan, nasa kabila kasi. Pati yung supply dyan, shorted din. Kaya dead set yung mismong board. Ayan, o. Yan, medyo madugo po itong repair na to. Check ko muna ng maayos. Ayan, pag na-try ko na mamaya, yan, papakita ko sa inyo kung ano yung mga tinrouble natin dito sa automatic washing na to. Po yung position ng retractor, hindi pala actuator. Yan, retractor. Retractor. Ito siya. Ito. Kailangan naka-off siya, naka-off siya pag nakahagila. Yan, kapag naman naka-off, naka-on sila parehas. Ayan, kasi para ito umandar to. Pag andar nito, maglalak naman to yung coil niya. Ayan, pag nag-lock to, hindi to gagana. Okay, ganun lang yung principle nitong ganitong retractor. Okay, sasalpa ko na. Yan, ito yung nasunog yung motor nito. Hindi ko alam kung anong reason kasi tama naman yung voltahe. Pumutok yung dalawang transistor. Nasunog to. Tapos nasunog din yung pati board, dead set. Hindi ko alam kung bakit. Yan, kasi ito kung sakaling mag-shortage yung mga transistor, dapat ito ikot lang siya ng ikot. Ganon dapat mangyayari sa kanya. Ang problema, pati ito na damage. Naputol yung mga brush niya sa loob. Yun yung nangyari sa kanya. Okay, sasalapak na natin. May nabibili pong ganito, mura lang po yung ganito. Nasa 350, 250 to 450 yan. Depende po sa pagbibilan. Pero ito nirepair ko na lang. Nirepair ko siya. Pinalitan ko ng panibagong brush.
Yun lang. Tas okay naman siya, gumagana naman siya maayos. Yan. Okay, salpak na natin. Nakalagay sa ilalim. Makita nyo, ayan o. Dito siya, nakakabit. Okay. Iayos ko na lang yung kabit. Basta dito siya nakakabit. Okay. Yan, ito yung retractor niya, nakakabit sa drain. Tapos, nakakabit din siya sa, nakita nyo yung metal na to. Mahawakan ito. Yan, nakakabit po yan sa gear para mag-lock yung gearbox niya at gumana yung dryer niya. Yan yung purpose na itong retractor na to. DC retractor tong gamit natin. Tapos nakakabit siya dito sa ano. Ito, nakakabit siya dyan sa drain at saka lock. At mag-send ng signal kung naka-engage na siya. Okay, tatry ko. Yan, inaabangan ko na lang dito yung mag-off siya. Yan, kasi 1 minute na. Yan, ito na yung, hindi pala 1 minute. Yung huling number yung ano niya. Yan. Hinihintay ko siya mag-off. I-off ko muna yung camera. Ano, tutuloy natin yung repair na ito kasi ang problem, in-stop ko na siya. Ang problema niya, gumagana na siya lahat. Pati washing niya, pati dryer. Ang problema, hindi humihinto. Yan. Kahit matapos na yung ano niya, hindi siya humihinto, umikot. Yan. Ibig sabihin, meron pa tong kasi meron ditong transistor na kailangan mag-open kapag tapos na yung time. Yan, para mag-ano siya, mag-bye-bye siya. Ang problema, meron pa tong transistor na shorted. Kaya ganyan siya. Yan. Yun yung hanapin natin. Yan, sigurado to maliit lang to. Mga surface mount na transistor to. Yan, ito kasi control to dun sa actuator sa ilalim, yung humihila. Yan. Tapos, ayun lang. Bukas na natin itutuloy. Yan, kasi madugudugong ano to. Mahirap talaga. Yan. Kasi tuturo ko sa inyo yun. Kung ano yung diskarte, paano. Yan, katulad niya, no. Yan, kasi ito, sabog talaga yung IC. Yung transistor. Hinulaan natin kung tinrace natin kung anong transistor ilalagay natin. Ayan. Nag-trial and error tayo. Ito yung mga transistor na ginamit ko. Yan, ituturo ko sa inyo yung bago ko natutunan. Yan, sa pagre-repair na ito. Okay. Tomorrow na po. Yan, hintayin natin yung end niya. Yan, ito yung importante sa automatic. Kailangan huminto siya na mag-isa. Tapos i-shutdown niya yung sarili niya mag-isa din. Yan, kita niyo po. Nag-shutdown siya lahat. Yan, good na yan. Ibig sabihin, yung supply nito, yung supply nitong regulator dito na binabato dito is nag-cut off na po. Nag-cut off na siya. Kaya nag-shutdown yan. Yan, pag in-on ko to ulit, yung supply dito sa regulator, yung nilagay sa TAP is magagana siya ulit. Ayun o. Okay na. Okay na itong washing machine na to. Iayos na lang namin. Tapos, for deliver na. Ito yung nilagay ko na regulator. Ayan o. Yan. TIP 42C. Maganda siya kasi hindi umiinit. Yan. Okay. Yan, baka isipin nyo, magkadikit yan na. Hindi siya magkadikit kasi meron pong silicone yan. Makapal po yung silicone yan, no? Makapal po yung silicone. Ayan, no? Yan, hindi siya magkadikit. Lalagyan ko ng, lalagyan ko ng glue din. Okay.
Ayan. Tapos lagyan natin sa spin para matesting natin. Start. Adoro. Ayan. Nag-error kasi yung door. Yung magnet din nadikit. Ayan. Observe na muna natin. Ayan. Okay na yung ano niya. Yung spin niya. Ayan. Pabilis na pabilis po yan. Ayan. Okay na yung ginagawa natin. I-share ko lang yung ginawa ko dito. Yan, ang problema na ito kasi is dead set. Dead set po siya. Sira po yung... Ito, pakita ko sa inyo habang maandar. Nagpalit ako ng regulator. Ito, ang regulator niya is yung sobrang liit. Ito yung regulator niya. Oh. Ito. Yan, ito yung regulator niya. Damage, yung maliit na yan. Yan, pinalitan ko siya ng malaki. Ganito. Yan. Pinalitan ko siya nito kasi para hindi siya nag-iinit. Yan, ito yung problema niya. Sunog to. Tapos, sunog yung kanyang, ito. Yan, yung dalawang transistor na yan. Pinalitan ko rin ng mas malaki kasi hindi na mabasa. Hindi na mabasa yung number niya. Hindi na mabasa yung number niya. Talagang durog talaga. Yan, sira yung dalawa na yan. Para yan nakakabit sa retractor. Para humila. Kasi pag sira yan, hindi yan magde-drain. Yan, hindi po magde-drain yung washing machine. Ayan. Okay na siya. Umaandar na siya ng maayos. Ngayon, share ko lang yung ginawa ko dito. Kasi hindi ko talaga siya makita yung number niya. Ayan. Balik rin natin yung board. Ayan. Ayan. Ayan, nag-door error kasi yung nagalaw yung sensor. Ito. Nilagyan ko kasi magnet. Ayan, nilagyan ko ng magnet. Ayan, para magtuloy siya. Ito yung ginawa ko dito. Ayan. Wala kasing supply. Wala kasing supply yung dito. Yung mismong panghila sa retractor niya. Kaya nung tinerace ko, ito siya oh. Natin ng ilaw. Ito siya oh. At nung tinerace ko siya, ito. Ayan, umandar siya dito. Tapos pumunta dito. Yung kabila niyan, yun yung regulator. Yun yung regulator. Ngayon, share ko lang, paano ba natin malalaman yung kung ano yung transistor na gagamitin natin. Ayan, ito, ang ginawa ko dito, nag-trial and error ako. Ayan, nag-trial and error ako. Ayan, iba't ibang transistor yung ginamit ko. Tinignan ko kung ano yung capacity niya kasi hindi ko siya mahuli. Ayan, kasi burado na. At yung number ng ibang mga board na ginagawa ko, hindi siya pwede. Yan, nagiinit din. Kaya trial and error, testing, umandar, tapos umiinit yung transistor, hindi pwede. Palit ulit ng bago. Ngayon, paano ko nalaman yung ipapalit kong number? Yan, ito yung i-share ko sa inyo. Yan. Ito yung sample ng transistor, yung PNP at yung NPN. Pag sinabing PNP, automatic, negative siya. Ibig sabihin, ito yung collector, ito yung base, ito yung emitter. Ang input niya is negative. Ang input ng mismong supply is negative. Tapos yung base niya, yung control, negative din. Yan. Tapos yung output niya, syempre, is negative din kasi puro negative. Ngayon, ang NPN naman is collector, base, emitter. Pag pumasok yung positive dito, kukontrolin para mag-on to, syempre kailangan positive din yung isusupply para mag-on to. Mag-on yung transistor at lumabas is positive din. Okay? Yun yung pinaka-normal na circuit niya ng PNP at NPN na transistor. Ngayon, ganito yung scenario nung ginagawa natin. Yan, ito yung connection niya, tatlo. Ang sabi doon is emitter,
base, collector. Yan, ito yung nasukat ko sa mismong board. Sa mismong board. Dito sa common niya, ay, mali pala to. Yan, emitter, collector, base. Dito sa base niya, may nasukat akong 6 volts. Dito sa collector niya, wala. Yan, wala siyang naboltahe. Ngayon yung emitter, meron ako sukat is 12 volts. Yan, ito po yung data na nakuha ko sa mismong board. Ngayon, dahil positive to, anong transistor ang pwede natin ilagay dito ng diretso? Tingnan nyo po anong transistor ang pwede natin ilagay dito ng diretso? Yan, ang unang papasok sa isip nyo is etong NPN. Kasi positive tong supply nito. Ito sa board po to Yan. Pause muna natin kasi maandar eh. Yan. Pause muna natin. Dahil ito yung data ng mismong board. Sa board po, ito. Yan. Itong side na to, ito yung emitter, may nakalagay po diyan Yan, hindi ko pa nalinisan eh. Yan, ito emitter, ito base, collector yung gitna. Ito siya. Base, collector, emitter. Ito nasukat ko. Tinanggal ko yung transistor. Sinukat ko, ito nasukat ko. 6. Wala. 12. Ibig sabihin, itong collector na to, dito nakakabit yung papuntang retractor. Retractor, ito yung humihila sa ilalim ng dryer. Ito yun. Yan, ito yun. Ito. Ito yung nagko-control nun. Kasi yung retractor nito is 12 volts. Ngayon, kung papansin ninyo, ito yung transistor Ito yung transistor. Positive. Okay? Ito ba ilalagay natin o ito? Ayan. Kung ita-trace nyo, ito ang diode. Ito yung ating normal na rectifier diode. Ang sabi dito, kung ano yung pumasok sa kanya, yun yung lalabas. Sa mga rectifier sa mga rectifier. Ibig sabihin, kung positive to, ang lalabas sa kanya is positive. Okay? Ngayon, kung negative ang papasok, negative din yung lalabas. Okay? Yan yung concept ng diode. Ngayon, kung ita-trace natin to, dahil positive to, yan, positive. Tanggalin natin to. Yan, tanggalin muna natin yung data niya. Ngayon, sabi dito 12 volts. Pag nilagyan ko ng 12 volts to, positive. Sa tingin nyo may dadaan? Yan, wala pong dadaan kasi kung ita-trace nyo is negative yung dadaanan niya. Same dito. Bawal po yun. Bawal. Ayan. Kaya ang gagamitin natin is PNP na transistor. Kasi kung papansinin nyo, pag collector ang entrada ng mismong supply, dadaan. Ayan magdadaan siya. Pero kapag babalik rin natin, gagawin natin positive, hindi siya dadaan dahil bawal po yun. Bawal po sa concept po ng mga ng diodes. Yan. Kasi klase ng diodes po ang transistor. Okay? Ito siya. Ngayon, dahil hindi siya pwede, ang gagamitin natin is PNP. Ito yun. Ayan. Pag sinuplayan natin ng positive, dahil positive to, papasok yan. Okay? Lahat to mapapalitan ng positive. Positive yung input, positive yung lalabas. Okay? Ganun lang po yung concept niya. Kapag ang PNP pumasok sa collector, normal po niyan is negative. Ngayon, pag pumasok naman siya sa emitter, ang entrada niya is emitter, ang output niya is collector, normally niyan is positive na po siya lahat. Kaya ito yung ginamit ko, PNP. Yan. Ganun din sa NPN. Yung NPN, pwede siya magtrabaho as PNP. Okay? Babaliktarin nyo lang po yung polarity. Ibig sabihin, ang normal kasi yan, common, collector yung mismong entrada ng voltahe, kokontrolin ng base, tapos lalabas sa emitter. Okay?
Ganun yung concept niya. Ito, kasi nakakabit siya sa circuit. Yung 12 volts na supply, trigger voltage ni microprocessor. Ito yung microprocessor mismo ng automatic washing machine. Ito yung binabato niya. Kaya ang lalabas pa rin yan is 12 volts. Okay? Kasi yun yung design ng circuit niya. Yan, yun lang yung ano niya. Yun lang yung ginawa natin. Ngayon, pag nakita nyo na kung NPN o PNP, yan, normal niyan is ang transistor na pwede nyo gamitin is letter A, letter B. Dito naman sa NPN, C, tsaka D. Yan, malabo na yung ating pentel. Yan. Saka na kayo mag-search. Ayan, search ng gagawin. Dito, sinubukan ko siyang mag-try ng iba't ibang transistor. Tinignan ko sa Google. Yan. I-type nyo mismo yung number niya. Type nyo yung number niya. Example, TIP. Kasi ginamit ko dito TIP eh. TIP 42C. Yung mismong sa regulator niya. Okay siya, hindi siya nag-iinit. Mas okay po siya. TIP 42C, i-type nyo dun yung datasheet niya. Tignan nyo yung collector, ano niya, yung amperahe ng mismong transistor. Ayan, dahil mataas yung amperahe niya, yun yung ginamit ko. Ayan, yun lang yung ano niya. Tignan nyo lang yung data ng transistor nyo na gagamitin. Ayan, sa data, ayan, type nyo sa Google, number niya, tapos datasheet, ayan yung lagay nyo. Makikita nyo yung data ng transistor na ikakabit nyo. Yun na siya. Okay. Yan, one down. Nakagawa na naman tayo. Sa totoo lang, pinahirapan ako nitong washing machine na to. Kasi, ang iniisip ko dito is totally damaged na yung mismong board. Damaged na yung board. Ayun pala, sira yung regulator. Ito yung nagko-control ng once na natapos na yung mismong once na natapos yung countdown niya, ibig sabihin, kung dryer siya, naka-dryer siya, o nagtapos na siya maglaba, mag-off yung mismong transistor na to. Yun yung trabaho niya. Once na nag-off yung transistor na to, i-shutdown niya lahat yan. Pati yung display, shutdown niya lahat. Yun yung trabaho niya. Ngayon, pag unang saksak, automatic, yung microprocessor, nagbibigay kagad ng signal, papunta dun sa base. Ito, sa base niya, nagbibigay kagad ng supply. Kaya automatic, pag saksak niya pa lang, automatic naka-standby na kagad yung mismong voltahe niya. Ngayon, nawawala lang yung voltahe niya kapag tapos na. Ngayon, ang problema nito, yun nga, sira tong mismong regulator na nakakabit dito, tas sira to. Yan. Para sa retractor po Kasi ang issue nito is dead set. Tapos, ang huling nangyari is, hindi gumagana yung, ang tawag nito, yung dryer niya. Kasi yung retractor, hindi niya na kayang hilahin ng gusto yung mismong yung spring sa ilalim at saka yung drain plug. Hinihila niya kasi yun eh. Once na hindi niya na nahila ng gusto yun, is madadamage siya. Okay? Kaya yun lang po yung tips na bibigay ko sa inyo sa inverter. Ayan, medyo mahirap po talaga tong ano na to. Pero success naman, nag-success naman tayo. Ayan, kasi dapat i-convert na namin to. Convert naman, sa magko-convert, meron nabibili pong ganito. Ayan. Ito po yung pang mga automatic washing machine din na kunyari sira na yung board. Sira na yung board ng mismong washing machine nyo. Ito yung pinakamura na pwede nyo bilhin. Yan. Ito nasa 1.5 po yung price nito. Depende sa tindahan. Yan. Kasi nung bumili kami ito, nagkakaubusan na talaga. Yan. Ito yung pressure ano niya. Pressure switch. Ito yung magiging new control niya sana. Binili namin to kung sakaling hindi ma-repair yung board. Ito yung ilalagay namin. Ayan o. Ito yung program. Kaya yung washing machine nyo is magiging automatic pa rin. Ito yung likod niya. Yan. Pwede nyo siya ilagay dito. Yan. Digital pa rin po ang inyo. Automatic washing machine po rin kakalabasan ng mismong washing machine nyo. Kasi ito yung mismong board niya. Yan. Sa board niya mismo, may nakalagay na diagram. Ayan o. Yan. Kung paano nyo siya i-wire. Kompleto na po yan. Sa mga magko-convert po. Yan. Nabili ko to sa mismong Raon po. Raon. Yan. Hanap na lang kayo sa mga bilihan ng mga washing machine at sa mga electric fan. Doon po normal na makakabili po kayo niyan. Okay?
Ayan, continue natin pag-testing kasi okay na 'tong ginawa natin. Okay. Play natin ulit. Yan, hintayin ko lang 'to mag-off. Kasi okay naman na siya. Yan, ito ilang days ko rin siya ginawa kasi nung inupuan ko siya ng isang upuan lang, hindi siya kayang gawin talaga. Ayan, hindi siya talaga kayang gawin. Masakit lang po sa ulo. Kaya nakabukas siya dito, hinayaan ko siya nakabukas dito ng mga ilang araw. Yan, halos ano na to, 3 days. 3 days na po sa akin yung washing machine. Yan, inunti-unti ko siya. At least nag-okay na po siya. Natutuwa na ito sa customer. Yan, gagandahan dito sa inverter, pabilis siya ng pabilis. Yan. Hintayin ko lang siya mag-end. Titignan, importante kasi na mag-off kasi yung once na yung mga ganitong inverter kasi once na dinirect nyo yung regulator niya, yung mamaya ko na iikot. Pag dinirect nyo yung regulator niya, hindi siya mag-off. Yan, kasi nakalagay dapat nun mag-end eh. Hindi siya mag-off, yun yung problem niya. Kaya bawal siyang i-direct. Yan, papalitan talaga ng pyesa. Yan, ito po yung nilagay natin, kandila. Yan. Okay. Ayan o. Graduate na tong isang to. Okay na to. Ayan, kung magtataka kayo bakit gumagana na walang tubig. Yan, kasi hinipa natin yung niya, pressure switch. Ayan o. Wala siyang tubig pero maandar siya. Hinipa natin yung pressure switch. Ayan o. Nang sakto, tsaka nilagyan natin ng takip. Ayan, ganun lang yung kasimple yung ginawa natin. Kasi para malaman niya lang yung ma-detect ng mismo circuit na may tubig siya kahit wala. Okay. Ano, okay na to. Okay na. Testing ko na yung spin niya, tsaka yung washing niya. Okay na siya. Okay na itong ginagawa natin. Sa amin natutunan po kayo sa video ito. Maraming salamat. Meron ba kayong mga tanong o suggestion? Sasagutin natin yan sa mga susunod na video. Huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe.